Isang babae naglalakad sa disyerto nang biglang natapilok dahil naapakan niya ang isang bagay. Sa kanyang galit, hinampas-hampas niya ito para maipalabas niya ang kanyang sama ng loob at nang kanyang tingnan, isa itong lampara. Hindi niya alam na lampara pala ito ni Jenny at itatapon na sana niya nang bigla lumabas si Jenny. Bago natin simulan ang recap na ito, huwag niyo kalimutan, click ang subscribe button at notification bell. Si Yaong, ang pangunahing tauhan ng kwento, ay may malaking problema sa kanyang emosyon. Sobrang malamig nito, halos walang buhay. Bigla na lamang dumating ang kanyang ina upang sumama sa kanya sa isang restaurant sa Dubai. Tinanong ng ina, hindi ba sapat na ito, habang tinitingnan siya. Nalaman natin na sa loob ng 10 taon na magkasunod, palaging pumupunta si Yaong sa parehong restaurant at umuorder ng parehong pagkain nang hindi kailanman nagsasawa o nababato. Nagsimula siyang ikwento sa kanyang ina ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay, ngunit pinutol siya nito at sinabi na hindi siya interesado na pakinggan ito. Huwag mo akong putulin muli habang nagsasalita ako, mahigpit na sabi ni Yaong, tinatanaw ang mata nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman at narinig mo ang boses ng iyong anak na babae sa loob ng 20 taon. Hindi mo ba siya na-miss kahit kaunti? Pagkatapos ay napansin ng kanyang ina ang isang sugat sa kanyang kamay. Sabi niya, anong nangyari? Ayon kay Yaong, araw-araw siyang nakaranas ng ganoong mga sugat sa trabaho. Ang kanyang ina. Sabi niya, marami siyang naiwan na pera. Hindi niya kailangang magtrabaho ng ganito. Tugon naman ni Yaong, magkunwari akong hindi na. Pakinggan yung huling sinasabi mo dahil tinuruan ako ni Lola na maging mabait. Isang bagay na hindi mo man lang nasubukang ituro sa akin. Pagkatapos ay tingnan ng isang flashback. Ilang taon na ang nakararaan nang iwan siya ng ina ni Yaong kasama ang kanyang lola at isang supot ng pera. Ang lola ay galit na galit at sumigaw, anong uri kang ina ang iniwan ang kanyang anak na babae dahil lang sa mahirap ang buhay. Kalaunan, nakatanggap ng tawag ang lola mula sa paaralan ni Yaong. Kwento ng guro, mula 2 buwan nang magsimula ang dissection class sa paaralan, nagmamakaawa si Yaong sa akin na magdala siya ng isa pang palaka para madissect niya ito muli. Lumapit ang lola at nagdala ng palaka para kanyang i-dissect uli. Nang magsimulang i-dissect ito ni Yaong, hinawakan ng lola ang scalpel at hiniwa ang kanyang sariling kamay na nagsasabing, ang mga ito. Ang mga nilalang ay nakakaramdam ng sakit tulad natin. Kung ayaw mong masaktan, huwag mong saktan ang iba. Isang matalinong aral. Sa sandaling iyon, biglang nag-snap ang aming batang babae na si Yaong at sinimulan niyang i-choke ang kanyang lola. Ngunit ang kanyang lumalaban si lola, tumangging sumuko. Ang pakikibaka ay nagiging kakaibang aral sa damdamin dahil nagdurusa si Yaong. Mula sa isang emosyonal na karamdaman, halos parang wala siyang maramdaman na anumang bagay. Sabi ng lola niya, yung mga ito ang ating mga tuntunin, ang mga patakaran na ating tutuparin. Kwento ng aktres, kung hindi dahil sa mga patakaran ni lola na sinubukan kong gawin sundan mula pagkabata, malamang ay nakalista ka na sa mga obituary ngayon. At huwag kang mag-alala, hindi mo na ako muling makikita. Paalam, ina. Umalis siya at bumalik sa kanyang hotel. Mamaya, sumali siya sa isang desert trip kasama ang isang grupo ng turista. Bigla, tumama ang isang sandstorm. Sinabi ng gabay sa kanila, nangyayari ito dahil ang isang genie ay gumaganap ng kanyang sayaw tuwing 1,000 taon. Maswerteng masaksihan niyo ito. Tumingin si Yaong nang walang ekspresyon at bulong, kawawa naman. Dapat ay duet na sayaw ito pero siya lang mag-isa ang sumasayaw. Siguro mas malungkot pa ang genie na ito kaysa sa akin. Siyempre, sinabi niya ito nang walang halatang emosyon. Hindi niya siguro tunay na nararamdaman ang awa para sa genie. Nang umalis ang grupo, naglakbay si Yaong sa ibang daan mag-isa. Ang kanyang kaibigan tinutext siya para tanungin kung maayos ang biyahe, at sumagot si Yaong, maganda ang disyerto, malawak at tahimik. Perpektong kondisyon para magtanim ng cactus at ilibing ang sarili sa tabi nito. Pinayuhan siya ng kaibigan niyang kontrolin ang kanyang galit at pakinggan ang tiktak ng kanyang relo para kumalma. Totoong sinubukan ni Yaong iyon, ngunit natagilid siya sa isang bagay at nahulog ng mukha muna sa buhangin. Ang bagay na iyon ay isang lampara pala. Galit niyang sinimulang hampasin ito ng buong lakas, iniisip na ang kanyang ina iyon, inilalabas ang lahat ng galit na kanyang itinago sa loob. Nang sa wakas ay nakapagkalma na siya, napagtanto niyang lampara lang pala yon. Pinulot niya ito, pinalingon, at biglang lumitaw ang isang genie, ngunit tandaan, ang ating dalagang si Yaong ay hindi gumagawa ng reaksyon. Gumagawa siya ng kilos. Walang takot, walang pagkabigla. Tahasan niyang sinabi, sino ka? Magsalita ka ng mabilis bago kita tapusin. Umupo ang genie ng may pride, pinasyang ituwid ang dibdib, at sumagot ng maringal, ako mismo ang Diablo, pero gusto ng mga tao na tawagin akong genie. Wala siyang pakialam at lumalakad palayo nang hindi man lang na-impress. Sinunod siya ng genie, sumisigaw, huwag kang aalis, ikaw ang babaeng hinahanap ko sa loob ng 1,000 taon. Ngunit patuloy siyang naglalakad na parabang hindi siya umiiral habang siya ay natataranta sa kanyang paghabol, natatapak sa kanyang mahabang buhok. At ganoon nagsimula ang kakaibang paglalakbay ni Yaong. Pagpasok pa lamang niya, ang kanyang mahabang buhok ay kumalat sa lahat ng dako, literal na tinatakpan ang buong lugar. Tinitignan siya nito at sinabing may drama, 1,000 taon ha. Tumugon siya ng tuwiran, kaya pala lumago ang buhok mo nitong 1,000 taon, pero ang balbas mo hindi napansin. Walang kwenta yon. Napangisi ito at napabulong. Ano itong kahiyan? Saan ba magsisimula? Basta't huwag na nating palaliman pa. Pagkatapos ay sinimulan niyang ikwento sa kanya ang kanyang kwento.
Sinabi niya na siya ay nabwisit dahil sa kanya ng 1,000 taon na ang nakalipas. Mula noon, siya ay natrap sa loob ng lampara. Sa tuwing may makakakita ng lampara, magkakaroon sila ng 3 hiling at siya ang magbibigay nito. Sa paglipas ng mga siglo, ang kanyang katulong na si Uncle Sed ang nag-uulat sa kanya tungkol sa mundo sa labas, ang mga pagbabago, ang mga digmaan, ang mga imbensyon, lahat ng bagay. May kakayahan pa si Uncle Sai na magbago ng anyo bilang itim na pantera. Isang araw, sinabi sa kanya ni Uncle Sai, ngayon, naniniwala na ang mga tao sa isang bagay na tinatawag na reinkarnasyon, na maaari muling bumalik ang mga kaluluwa sa ibang buhay. Tumawa ang genie. Anong kalokohan iyon? Pero mula noon, nangako siya sa sarili. Maghihintay siya sa kanyang pagbabalik gaano man katagal ang aabutin at sisirain siya pagbalik niya. Dahil para sa kanya, sakim at makasariling nilalang ang mga tao, at napatunayan niya yon sa kanya. Ginamit niya ang lahat ng 3 hiling niya, hindi para sa sarili, kundi upang tulungan ang iba. At ang huling hiling niya ang dahilan kung bakit siya nakulong sa loob ng lampara. Pagdating ng 900 taon, siya ay nakahanap ng solusyon. Nanalangin siya sa Diyos at sinabi, kung ang magpapalaya sa akin ay matuwid, hayaan mo akong matalo at manatiling nakakulong. Pero kung sila ay tiwali, hayaan mo akong manalo at pagkalooban ng kalayaan. Tumingin siya sa kanya at nagsabi ng may kapaitan, at heto ka na, nyugyug mo ang lampara ng sobra na muntik na baliktarin ang tiyan ko. Kakakain ko lang, babae. Tumitig siya sa kanya ng walang ekspresyon, kakaiba. Hindi mo ako natatakot at hindi ko rin naman binibigyan ng respeto. Hindi ka ba tao? Sa tingin ko mali ang address ko. Ngumiti siya. Walang problema. Ang siraan ng mga tao ang paborito kong libangan, sagot niya. Malamig pa rin tulad ng dati. Sige, ano ang gusto mo sa akin? Sinabi niya, gumawa ng 3 hiling. Pero hindi mo pwedeng hilingin na ibalik ang patay, maglakbay sa hinaharap, o ng isang Nescafe 3-in-1. Ano man ang iba ay agad na ipagkakaloob. Pero lubos na binaliwala siya ni Yaong. Sinundan niya ito saan man, sa mga tindahan, kapehan, kahit sa isang tindahan ng alahas. Patuloy siyang iniiwan ng biro at siya'y tumugon agad. Akala ng mga tao sa paligid, nakikipag-usap siya sa sarili. Bigla siyang tumawa at sinabi, tama. Nakalimutan kong banggitin, ikaw lang ang makakakita sa akin. Siya'y tumitig sa kanya. Ayos. Ngayon iniisip ng lahat na baliw ako dahil sa'yo. Ngumisi siya. Alam mo, mahal, medyo baliw ka nga. Nawalan siya ng pasensya, hinila ang lampara, at itinapon ito diretsyo sa dagat. Pero nang bumalik siya sa kanyang hotel na kwarto, naroon siya, nakaupo ng komportable, pinapatuyo ang buhok na parang wala namang nangyari. Labis siyang nagalit, umalis ng galit, at ibinenta ang lampara sa isang turista sa halagang 1 dirham. Ngunit nang nakauwi siya, muli niya siyang nakita, sa pagkakataong ito ay nakaupo sa sofa, iniikot ang parehong dirham sa kanyang kamay, at buong pagmamalaki na sinabi, ikaw na ang aking reyna ngayon. Hindi kita kayang iwan. Sinubukan niyang mapasakamay ang isip niya, iniisip na kung mahahanap niya ang kanyang kahinaan, baka kaya niyang alisin siya. Tinanong niya, kaya mo bang lumipad? Hinawakan siya sa braso. Hayaan mong ipakita ko sa'yo. Sa loob ng ilang segundo, siya ay lumipad sa itaas ng Dubai, dala siya sa kanyang mga bisig. Mas mahusay pa kaysa kay Batman noong kanyang kasikatan. Dumapo sila sa isang mataas na bubong. Tumingala siya at sinabi, wow, talagang ang ikaw ay isang genie. Sabihin mo sa akin, kung itulak kita, mamamatay ka ba tulad ng mga tao? Tumawa siya ng nervously. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Ngunit bago pa man siya nakatapos magsalita, itulak siya ng babae mula sa gilid. Siya ay nawala at muling lumitaw sa harap niya na may mas madilim at nakakatakot na mukha. Patay na ang mabuting genie. Dapat sana ipinakita ko sa iyo ang mukha kong ito ng mas maaga. Naalala niya ang babae mula sa 1,000 taon na ang nakalipas, yung babae na nagsabi sa kanya, hatiin natin ang parusa kahit gaano ito kabigat. Napakabait niya noon na nagpakalat ng alaala sa kanya. Bumuntong hininga siya at sinabi, ako ay umaasa ako na kapag natagpuan kita muli, magbabago ka na, ngunit hindi tulad nito, ikaw na walang puso. Gawin mo na ang iyong unang hangarin. Patawarin mo ako at iligtas mo ang buhay mo. Hinawakan niya ito sa leg, natigil siya, at idinagdag, kapag ipinagkaloob ko ang iyong 3 kahilingan at putulin ang aking mga tanikala, ang unang bagay na gagawin ko ay tapusin ka. Ngunit si Yaong, na tumawa ng mahinahon kahit na siya ay nag-agawan sa kanya, bumulong, kung gayon, gawin mo ito ngayon. Ang sandaling ito ay isa sa pinakamasayang sandali sa aking buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang aking puso ay talagang tumitibo. Nagyelo siya, natulala siya. Ano bang masama sa psycho na ito? Bakit nga ba masaya siya sa gitna ng kamatayan? Hinayaan niya ito at ibinaba ito mula sa langit. Gayunman, patuloy siyang tumawa ng buo. Muli niya itong hinawakan sa himpapawid at umungol, kung hahawakan mo ako muli, isinusumpa ko na lilipulin ko ang buong sangkatauhan. Hindi ko alam na ganito kalayo ang pag-unlad ng mga tao. Ang inyong katiwalian ngayon ay self-sustaining. Hindi mo na kailangan ng dyablo para tuksuhin ka. Naglaho siya sa harap ng kanyang mga mata at iniwan siyang nahulog ng mag-isa. Kalaunan, sa paraang hindi niya maipaliwanag, nakabalik siya sa kanyang kwarto, pinakete ang kanyang mga bag at iniwan ang lampara sa hotel sa Dubai. Sumakay siya sa eroplano, ngunit nang lumabas siya sa banyo ng eroplano, naroroon na naman siya, nakaupo sa kanyang upuan, kumakain ng merienda. Pumutok siya, yung buhok mo na ipinagmamalaki mo, papaputulin ko yan bago kami makarating sa baryo. Alam mo ba kung magkano ang nagastos ko sa mga hair care formula at marrow oil?
Akala mo ba papasok ako sa aking bayan kasama ang lalaking mas mahaba ang buhok kaysa sa akin? Pagdating nila, ipinakilala niya ito sa kanyang lola at sa mga kaibigan. Tinukso siya nila. Wow! Nagpakasal ka. Tumawa siya ng kinakabahan. Hindi, katrabaho ko lang siya sa kwarto. Dinala ko siya bilang bagong alaala, yon lang. Ang genie ay nanatiling unang-una sa paligid, nakangiti na parang isang ginoo. Nang tinanong ang kanyang pangalan, sinabi niya ang isang bagay na kakaiba at tila sinauna. Hinila siya ni Yaong papasok sa garahe at sinimulang sermonin muli. Pumasok ang kanyang lola, nakita siyang may hawak na palakol, at sinabi, "Sino ang balak mong patayin ngayon? Nakalimutan mo na ba ang ating mga patakaran?" Muling nawala ang genie na iniwan si Yaong na nakikipag-usap sa kanyang sarili. Galit na galit, sinubukan niyang magpakalma, kaya pinakinggan siya ng kanyang lola sa tiktik ng orasan, tulad ng ginawa niya noong bata pa si Yaong. Bumalik tayo sa kanyang pagkabata, kung saan sinasabi ng kanyang lola, hindi na babalik ang iyong ina, ama, at mga kapatid. Wala na sila. Lahat sila. Tinanong ni Yaong paano wala. Hindi ko sinaktan ng alinman sa kanila maliban sa loro, ngunit hindi yon kasama, di ba? Nang matanto niyang totoo, siya ay umiyak at nagalit na nagkikindat. Pinagawa ng kanyang lola na bilangin niya ang 60 segundo kasama ang tiktik ng orasan upang makontrol ang kanyang galit. Pinagawa rin niyang maglagay ng mga bato sa kanyang mga sapatos upang maituro kung ano ang pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa para matutunan niya na ito ay masamang pakiramdam at huwag na ulitin sa iba. Ngunit nagreklamo si Yaong, "Lola, sobra ka magsalita. Hindi ko alam kung paano ka tatanggalin." Ngumiti ang kanyang lola. "Kung mag-aral ka ng mabuti, magtapos, at makakakuha ng magandang trabaho, maaari kang mamuhay ng mag-isa ng malayo sa akin." Mula noon, hindi tumigil sa pag-aaral si Yaong. Naging isa siya sa mga nangungunang nagtapos at nagbukas ng kanyang sariling mekaniko na workshop, ang perpektong trabaho para sa isang tulad niya. Pagkaraan, tinutukan ni Lola ang genie at sinubukang tanungin siya tungkol sa kanyang edukasyon. Ngunit siyempre, wala siyang naintindihan at tumakas. Kinabukasan, dinaanan ni Yaong ang ilang mga taga-nayon na bumubulong, baliw yung batang iyon. Huminto siya sa sasakyan at sinabi, "Sa totoo lang, tinatawag itong antisocial personality disorder. Maraming salamat. At saka, huwag kalimutan ang iyong mga block, mahal ko," bulong nila. Siya yung tipo na pwede talagang pumatay ng tao. Maayos na sumagot ang kanyang lola, "Marahil, pero pinagsikapan naming palakihin siya." Namumuhay siya ayon sa mahigpit na patakaran at hindi nananakit ng sinuman. Napatawa ang genie habang nakikinig. Hindi ka panipaniwala. Ang buong nayon ay tumulong sa pagpapalaki ng batang ito. Pagkatapos, isa sa mga matandang babae ang sinabi sa kanya, sa tuwing huhubarin niya ang anumang matalim o susubukang saktan ang isang hayop, tulad ng isang beses sa mga manok, kinuha ng mga taga-baryo ang tuol mula sa kanya at ibinaling sa iba ang kanyang atensyon. Kalaunan, natuklasan ng genie ang isang video game console sa kalye. Sa sandaling magsimula siyang maglaro, nahook siya. Buong maghapon siyang nawalang pag-asang manalo sa bata. Nagulat siya sa kung gaano ka-advanced ang teknolohiya ng tao. Nang maubos na ang pera niya, tumakbo siya pabalik. Humingi ng pera ang binata. Galit siyang tumanggi. Nang gabing iyon, hinarang niya ang kanyang kotse sa gitna ng kalsada at sinabing, "Bakit ka nangaaway?" Nag-iisa lang siya. Sinasagasaan niya ito ang kotse ng walang pag-aatubili. Nakaupo siya roon na umuungol, bumubulong, "Gusto ko lang maglaro." Maya-maya pa ay nagreklamo na siya sa kanyang matandang kasama at nanghingi ng pera kay Uncle Sad, "Mabuti ang ginagawa mo. Manatili sa matuwid na landas." Nagsimula siyang magtrabaho at kumita ng pera. Sinabi niya sa kanyang kaibigan, "Ang baliw na babae na yon ay natamaan ako ng kanyang kotse." Ang kanyang kaibigan sumagot siya, "Oh, normal lang yan. Hindi siya matatag sa pag-isip. Kalimutan mo na." Kaya't ipinakita niya sa kanya kung ano ang nasa isip niya. Hindi matatag talaga ang ibig sabihin. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya, "Hindi man lang tao iyan, tao. Siya ang nag-aangkin ng katiwalian mismo. Wala na akong mahanap na kahit isang bagay na natitira para sirain ko ang sarili ko." Dagdag pa niya, "Ang next plan ko ay ang mag-isip. Kung talagang nagmamalasakit siya sa buhay ng mga tao o kung wala siyang puso." Ikinulong niya ito sa loob ng isang event habang siya ay nagtatrabaho out. Saktan siya ng kaunti. Pagkatapos ay isinara ang pinto at sinabing, "Ang buong lugar na ito ay masusunog kahit na ang apoy ay maaaring umabot sa lungsod. Lahat ng tao roon ay maaaring mamatay. Ikaw lang ang makakapigil dito, Kitty." Siya sumagot siya ng mahinahon, "Alam mo ba kung ano? Ikaw lang ang mamamatay sa araw na ito." Pagkatapos ay lumabas siya sa likod ng pintuan na hindi iniinda, hinawakan niya siya at binugbog ng matindi, sinasabi, "Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag maglaro sa apoy, mahal? Mali mo yon, ha?" Habang patuloy niyang binubugbog siya, sumigaw ito, "Ganito mo ba kamahal ang mga tao?" Sumagot siya, "Siyempre hindi. Galit lang ako kasi sinira mo ang schedule ko." Patuloy niyang binugbog siya hanggang dumating ang mga bombero para hilahin siya sa kanya. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong mag-alala, guys. Hindi ako tao. Wala akong nararamdaman." Ito ang ikinagalit niya. Binugbog niya siya ng mas mabagsik pa, sumisigaw. Pagkatapos, kumakain siya kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si May sa isang restaurant, ang pinakamalapit niyang kasama. Biglang lumitaw si Jeannie mula sa water cooler. Sumigaw siya sa kanya, pero na-activate na ni Jenny ang kanyang invisibility mode, kaya inakala ng mga tao na nakikipagsalita siya sa sarili. Hinila niya ito palabas at iniabot sa kanya ang isang hair clip.
Sabi niya, isuot mo ito kapag hindi ka nakikita, kaya ako lang ang nakakakita sa'yo. Akala ng mga tao ay weirdo ako. Hindi ko na kailangan ng mas maraming chismis. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Sumagot siya, okay lang. Maaari ko bang itago ito bilang isang souvenir o kung ano paman? Tanong niya, bakit? Masyado ka bang nahuhumaling sa mga hangarin? Gusto mo ba akong paalisin ng ganoon kasakit? Sabi niya, syempre nahuli mo ako para sa 1,000 taon. Bakit ayaw kong paalisin ka? Tanong niya, may ebidensya ka pa ba? Sumagot siya, nakaupo ako sa tabi. Habang ikaw ay nalulusaw sa harap ng aking mga mata. Hinding-hindi ko malilimutan ang iyong maruming putik. Kahit ang katulong ko ay nakita mo. Sa buong buhay niya, sabi niya, okay lang. Gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Sisimulan ko ang aking unang hangarin at magtataya tayo. Kapag nanalo ako, gagamitin ko ang 2 pang wish sa mga simpleng bagay at saka ka makakalaya sa akin. Ganito ang kanyang kondisyon. Ang unang 5 tao na makikilala nila, bawat isa ay bibigyan ng 3 hiling. Kung karamihan sa kanila ay hihiling ng mga tiwaling bagay, panalo si Jenny na nagpapatunay na nakalaan na ang sangkatauhan sa kapahamakan. Ito ang bilang ng kanyang unang hiling. Pagkatapos, isinuot niya ang hair clip. Ang unang taong nakilala nila ay isang empleyado sa tindahan mula sa baryo. Sinabi niya, "Hoy sir, ano ang maitutulong ko sa inyo ngayon?" Pagkatapos ay nakilala nila ang isang empleyado sa bangko na dating nag-aral kasama si Young. Sabi ni Jenny, yan na ang pangalawa. Grabe, mukhang malungkot ang mga customer ngayon. Mas mabilis nila akong mahahatak sa katiwalian kaysa sa inaakala ko. Pagkatapos ay lumitaw ang isang aso. Sinabi niya, yan ang aming pangatlong customer. Sumagot siya, pasensya na, hindi nagsasalita ang aso. Genius! Pagkatapos noon, may dumaan na lalaki na anak ng may-ari ng restaurant at bagong naninirahan sa baryo na may sariling YouTube channel. Sabi ni Young, 5 taon na yon sa kabuuan, Jenny. Ikaw na ang bahala sa magic mo. Kinabukasan, umupo si Jenny kasama si Inesed at sinabing, hindi ko kayang mawala sa kanya kahit papaano. Hindi siya mabubuhay ng higit sa 80 taon. Magtatago lang ako hanggang sa mamatay siya at pagkatapos ay malaya na ako. Kukunin ko ang aking magic carpet at mawawala. Ako na ang magiging kamag-anak ni Alden sa huli. Dumaan siya sa bahay ng lola ni Young at sinabing, huwag mong sabihin kay Young na nakita mo ako. Ibigay mo na lang sa akin ang salad bowl na yon. Kailangan ko ito. Pagkatapos ay lumipad siya palayo sa kanyang karpet, sa pag-akalang ligtas siya, ngunit nahuli siya ng mga fighter jet sa himpapawid. Kumalat ang balita tungkol sa isang kakaibang bagay na lumilipad sa pagitan ng Korea at Japan. Nakita siya ni Young at sumigaw, muntik ka nang magdulot ng digmaan sa pagitan ng 2 bansa dahil sa isang salad bowl at sinabi mo na gusto mo lang mag-isa. Pagkatapos ay sinabi niya, kung ang isa sa 5 mga customer ay nagnanais na baguhin ang buong mundo, paano ko malalaman kung paano ito ibalik? Kinaumagahan, sinalubong niya ito sa isang bubong. Sinabi niya sa kanya, kung isusulat mo ang iyong mga salita gamit ang balahibo na ito, mananatiling totoo ang mga ito hanggang sa katapusan ng panahon. Pagkatapos, pumasok ang isang lalaki, ang may-ari ng gusali. Sinabi niya, hindi ka dapat nandito. Sumagot ang lalaki, hindi natin kailangan ng pahintulot sa isa't isa. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Kapag dumating ang pagkakataon, hilahin ang balahibo at tumakbo. Hinawakan niya siya at itinapon mula sa bubong, pero ang lalaki ay tumalon pagkatapos niya at iniligtas siya, ipinakita ang kanyang mga pakpak. Tinanong niya, kung may pakpak ka, bakit ka sumisigaw ng tulong? Sabi niya, kinabahan lang ako. Hinila niya ang balahibo at tumakbo. Ang balahibo ay lumilitaw na ang panulat na pinag-uusapan ni Jenny. Pagkatapos, lumitaw ang katulong ni Jenny na nagsasabing, nakikita ko na ikaw ay napalaya na. Sumagot si Jenny, lagi mong sinasabi na ako ang sanhi ng pagkasira ng mga tao, pero tingnan mo ang sangkatauhan ngayon. 1,000 taon na akong nawala at sinisira pa rin nila ang isa't isa sa pamamagitan ng mga digmaan at kasakiman. Sabi ng kanyang katulong, sapat na ang pag-uusap. Makikipag-ugnayan ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang kanilang unang customer, ang parehong babae mula sa tindahan. Grabe ang pakikitungo sa kanya ng kanyang amo. Nang pumasok siya sa loob ng kwarto, nakakita siya ng ilaw. Lumapit si Jenilyn at nag-alok sa kanya ng 3 kahilingan. Siya ay nabigo at nais na naging manager ng kasal at naging epektibo ito. Agad siyang naghiganti sa kanyang malupit na boss at walang sinuman makapaniwala ako sa biglaang promosyon niya. Nang makilala siya ni Young, sinabi ng dalaga, hindi ka ba pupunta para palitan ang langis ng kotse mo? Sumagot ang binata, hindi mahal. Bibili ako ng bagong imported na kotse, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Ang tanging bagay na nakakainis sa kabataan ay na nawalan siya ng isa sa mga regular na kliyente nito. Pagkatapos ay naalala ni Young kung paano niya nakilala ang kanyang matalik na kaibigan na si Mai. Noong nasa paaralan, nambuli ang ilang babae kay Mai at tinulungan siya ni Young sa pamamagitan ng pagbabanta na sunugin sila kung hindi nila iiwan si Mai. At hindi lang ito isang biro. Literal niyang dinala ang gasolina at ibinuhos ito sa banyo habang naroroon sila. Pagkatapos nito, naging malapit si Young kay Mai, tinulungan siya sa paghusay at naging dentista siya na may sariling klinika. Sa totoo lang, bawat isa ay nangangailangan ng kaibigan na ganoon. Kalaunan, ikinuwento ni Said kay Jenny ang lahat ng nalaman niya tungkol kay Young mula sa pagmamasid sa kanya. Nagtrabaho siya sa maraming trabaho, sumunod sa mahigpit na routine, nagdiving, umakyat sa mga bangin, lahat dahil gusto niyang mamatay ng natural sa aksidente.
Nang pumunta sila sa kanyang workshop, natuklasan nilang nakagawa pa siya ng mga kabaong, naghahanda para sa bawat posibilidad. Sinabi nila na hinihintay niya ang oras ng kanyang lola upang masundan siya gaya ng bateryang nauubos. Tinanong ni Sed, kaya, kung mamatay si Yaong, paano mo siya gagantihan? Sumagot si Jenny, poprotektahan ko ang kalusugan ng kanyang lola para walang masamang mangyari sa kanya. Pagkatapos noon, tuwing sasabihin ng lola, naku, masakit ang likod ko, nagmamadali si Jenny na tulungan siya sa kanyang mga gawain. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang samantalahin siya ng lola. Ganap na malusog, ngunit nagpapanggap na mahina. Pagkatapos ay lumapit si Ginoong Sed kay Jenny at sinabi, hindi na siya nakakaalala ng kahit ano. Naiinis si Jenny. Ano? Siya ang nagdulot ng pagkakakulong ko ng 1,000 taon at ngayon hindi na niya maalala. Dapat ay matuwid siya. Inaasar na ba niya ako ngayon? Huwag mo siyang sabihing mabait siyang tao na nagsakripisyo para tulungan ang iba. Sinabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ko na kailangan. Nasa likod mo lang siya. Lumakad siya palayo. Tinawag siya ni Jenny, hoy, ang ganda ng damit mo. Saan ka pupunta? Pagkatapos ay nakita natin siya sa klinika ni Mai at pagkatapos ay namimili at kumakain kasama si Jenny. Habang magkasama silang nakaupo, tumingin siya sa skyline ng lungsod na puno ng mga skyscraper. Sinabi niya, isasama kita doon kung ipapangako mong hindi mo na akong itutulak muli. Dinala niya siya doon at habang nakatayo sa itaas, bigla niyang sinabi ng walang pag-aatubili, gusto kita. Tinanong siya ng lalaki, ano? Sino ba ang nagkukumpisa ng ganito? Natakot mo ako? Nang tanungin kung bakit, sinabi niya, dahil tulad ka ng makina. Hindi ko kailangang magsikap para maramdaman ang damdamin mo. Komportable ka. Bumuntong hininga siya. Ayos. Hindi ko dapat tinanong. Naiingay na ako parang makina ng sasakyan ngayon. Sinabi niya sa kanya, gusto mo ng romansa. Bibigyan kita nito. Pagkatapos, pinatay niya ang lahat ng ilaw sa syudad, ipinakita sa kanya ang kagandahan ng mga bituin, at magkasama nilang pinagsaluhan ang isang mahiwagang romantikong sandali. Kinabukasan, hindi mapigilan ni Yaong ang pag-iisip sa kanya. Gusto niyang maranasan muli ang pakiramdam na yon, ngunit patuloy na sinusubukan ni Jenny na takasan siya. Hinabol niya siya kahit saan. Kalaunan, nakatagpo sila ng isa pang customer, ang empleyado ng bangko. Binubuksan niya ang account ni Yaong at nakita ang di kapani-paniwalang halaga ng pera sa loob. Galit at nainggit, halos hindi na niya matiis. Noong gabing iyon, nagdaos ang nayon ng malaking pista kung saan nagtipon ang lahat maliban kay Yaong na nanatili sa kanyang workshop. Doon, dumating ang tinatawag na anghel ng kabutihan. Tinanong niya siya, excuse me, pero ano ka ba talaga? Anong species ka? At bakit napakapula ng iyong mga pakpak? Sumagot siya, pasensya na para dyan. Sa susunod, gagawin ko silang pink para sayo. Sinabi niya, napansin ko ang isang bagay. Lakas mo na pagkatapos mong pakainin ang mga tao sa iyong charity work, namamatay sila. Bakit ganoon? Sumagot siya, kung pag-iisipan mo sa ibang paraan, ang misyong ko ay dalhin ang kapayapaan sa kanilang puso. Tinanong niya muli, kaya, para malinaw, ano ang mga patakaran? Hindi ka ba pwedeng ma-in-love o ganoon? Sinabi niya, eksakto. Iyon ay pinagbabawal. Umiti siya at sinabing, huli na ang lahat, mahal. Kinuha mo na ang puso ko. Halika na bago kita mag-ipon ng tubig. Kinabukasan, ang unang customer, ang babaeng naging branch manager. Hindi siya nirerespeto ng kanyang mga tauhan o hindi siya sineseryoso. Ikinalulungkot ang kanyang mabilis na promosyon. Bumalik siya sa lampara at ginawa ang kanyang pangalawang hangarin na bumalik 20 taon sa nakaraan, ngunit panatilihin ang kanyang posisyon sa pamamahala at magkaroon din ng napakalawak na kayamanan. Ipinagkaloob ni Jenny ang kanyang hangarin at siya ay ipinadala 20 taon pabalik sa nakaraan. Samantala sa nakaraan na-meet ni Jenny ang younger version ni Yaong. Batang Yaong. Sabi niya, sige, dahil nasa nakaraan na tayo ngayon, at least magsabi tayo ng hi. Ngunit si Little Yaong ay naghagis ng bato direkta sa kanyang ulo. Sa kasalukuyan, nakaramdam siya ng biglaang kirot sa kanyang mga alaala. Ang kanyang katrabaho sa tabi niya ay nagsabi, walang silbi. Kasing tulad ka pa rin dati. Kinagabihan, muli na naman nagtatago si Jenny mula kay Yaong na naghanap sa kanya na galit. Nang makita niya ito, nagsimulang sumigaw tungkol sa palaging pagkawala nito ng walang abiso. Habang nag-aaway sila, ang aso, isa sa kanilang inaakalang mga customer, ay lumapit na tumahol. Sinabi niya, lahat ng aso ay tumatahol kapag nakikita ako dahil natatakot sila na angkinin ko sila. Nakakasense sila ng emosyon ng tao. Alam nila na wala akong emosyon. Huwag kang mag-alala, buddy. Hindi kita angkinin. Pagkatapos ay lumakad siya palayo. Tumawag si Jenny kay Ginoo upang isalin para sa aso at sinabi sa kanya na maaari siyang magkaroon ng 3 kahilingan sa isang kondisyon na mapapaniwala niya ang lahat ng mga aso sa nayon na itigil ang pagtahol tuwing nakikita si Yaong, o kung hindi ay gagawin ni Jenny silang lahat na pusa. Ang kahilingan ng aso ay maging isang gwapong, mayamang 40 taong gulang na lalaki. Kinabukasan, nagtrabaho ulit si Yaong sa kahoy, pero sa pagkakataong ito, sa kabutihang palad, ay gumagawa siya ng mesa imbes na kabaong. Tinawag siya ng kanyang lola, binabasa ang mga tala mula sa kanyang diary. Nang magtapos ang tawag, galit na lumapit si Yaong kay Jay at sinabi, Hetty, kunin mo ang sirang mahika mo. Nakaya ng aking lola basahin ang isinulat ko gamit ang balahibo na yon, kahit sinabi mong walang makakakita nito. Ngayon, kailangan nating itago pareho, ang kwaderno at ang balahibo. Sinabi ni Jenny na ang lamp ay ang pinakaligtas na lugar, kaya pinasok niya ito doon. Sabi niya sa kanya, tingnan mo, ganito nakatagal akong nag-isa dito.
Pagkatapos ay pinapasok niya ang mga kasangkapan at pinaganda ang lugar, ginawa ang lamp ng tila parang tahanan ng mag-asawang komportable. Habang naglilinis, biglang gumalaw ang isang vacuum cleaner at nahulog sa isang kumikislap na pintuan sa loob ng lamp. Ipinaliwanag niya, iyon ay isang portal, pero kung dadaanan mo ito, abutin ka ng 1,000 taon. Bago ka makabalik. Sinabi niya sa kanya, kailangan mong talunin ang anghel na yon. Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Pero sa totoo lang, kaya ko lang tapusin mo ang aking sarili at iligtas ang sangkatauhan sa kabuluhan. Sinimulan nilang habulin ang isa't isa ng mapaglaro, nagtatawanan at sumisigaw. Mula sa labas ng ilaw, naririnig ng kanyang lola ang kakaibang ingay tulad ng lahat ng mga kasangkapan na inayos nila sa loob ay bumagsak ng hiwalay. Muntik na silang maghalikan pero tinawag ng kapitbahay ang lola. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Yaong na umiiyak ang lola niya. Tinanong niya ang kapitbahay, bakit umiiyak si lola? Sumagot ang kapitbahay, dahil si Farog, ang iyong nagturo sa iyo ng paglililok, pumanaw na, okay, pero bakit siya umiiyak tungkol doon? Sa libing, narinig ni Yaong ang kanyang lola na nagsasalita tungkol sa kung gaano siya nag-aalala para sa kanya, na natatakot siya na baka may mangyaring masama sa kanya bigla siyang nag-iisa. Pagkatapos, nakita ni Yaong si Jenny sa labas at sinabi sa kanya, sinulat din ng lola ko sa kanyang diary ang tungkol sa mga sintomas ng pagtanda. Masyado na siyang nakakaintindi ngayon at natatakot siya, kaya gagamitin ko ang aking pangalawang kahilingan. Gusto kong maging bata ulit ang aking lola sa edad ko. Tumugon si Jenny, pag-isipan mo ng mabuti. Huwag magmadali sa iyong pangalawang kahilingan. Sabi niya, hindi ko ang mawala siya bigla, pero gagawin ko ang kahilingan pagkatapos ng 3 araw. Hindi ngayon. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanyang lola at sinabi, sabihin sa mga kaibigan mo na alis ka sa isang biyahe. Mag-enjoy ka. Ipagpatuloy mo ang buhay mo. Samantala, ang dating manager ng tindahan, ang kanilang kauna-unahang customer, ay tinatawagan ang kanyang anak na babae na hindi sumasagot. Pumunta siya sa apartment nito sa lungsod at natagpuan na ganap na naisira ng anak niya ang lugar at wala man lang sa bahay. Nang sa wakas ay tumawag ang anak niya, isinigaw niya ito, sinasabi na tumigil pa ito sa kolehiyo. Napaiyak ang ina, na malaya na noong siya ay simpleng manggagawa pa lamang, ang kanyang relasyon sa kanyang anak na babae ay mas mabuti na sana. Ngayon, nawasak na ang hinaharap ng kanyang anak na babae. Pagkatapos, lumitaw si Jenny at sinabi sa kanya, may isa ka pang huling pagkakataon. Maaari mong gamitin ang iyong ikatlong kahilingan upang ibalik ang lahat sa dati. Pagkatapos ay nagpakita ako ng katatagan at sinabi sa kanya, hindi ganito kalala. Hindi ko sasayangin ang aking ikatlong kahilingan ng walang dahilan. Pagkatapos noon, tinawag siya ni Yaong at pinilit siyang tuparin ang kanyang pangalawang kahilingan. Pumunta siya sa kanyang lola at namangha nang makita siyang nasa rurok ng kanyang kabataan. Napasigaw si Yaong, lola, ang ganda mo pala nang maging bata ka pa. Tumingin ang kanyang lola sa salamin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, at nahimatay ng 1, 2, 8, 9, siguro 10 beses. Nakatayo lang si Yaong doon na matyagang naghihintay na magising siya. Samantala, pumunta ang katulong ng anghel upang iulat sa kanyang nakatataas ang nangyayari sa nayon, sinasabi na marangal at walang pag-imbot din ang pangalawang kahilingan ni Yaong. Nang pumunta siya sa lampara, pinagalitan siya ni Evelyn. Uy! Hindi ka ba pwedeng kumatok muna? Sagrado itong lampara, alam mo ba yon? Tulad ng dati, nagtatalo ang dalawa, tulad ng dati, na sinusubukang patunayan kung sino ang tama sa huli. Si Yaong, gayunpaman, ay abala sa pag-aasikaso sa kanyang lola na bumalik sa pagkabata, na ngayon namumuhay sa kanyang huling taon ng kabataan. Ang matandang babae ay naglalakad sa buong baryo, namimili ng todo at bumibili ng kahit ano na pumukaw sa kanyang interes, habang ang poor Yaong ay halos mawalan na ng pasensya, mumuring, ako rin yata ang may dala nito sa sarili ko. Pinaupo niya ang kanyang lola para sa seryosong pag-uusap, nagtakda ng ilang alituntunin sa kung paano dapat kumilos sa kanyang bagong kabataan. Nang gabing iyon, isa sa mga taga-baryo, isa sa mga taong dapat pagbigyan ng mga hiling ni Evelyn, ay nagmamaneho ng aksidenteng matamaan ang isang gazelle. Habang siya ay naghahanda ng patayin ito, biglang lumitaw si Evelyn sa kanyang harapan at sinabi sa kanya na maaari siyang magpahayag ng 3 hiling. Kinukutya siya ng lalaki, sinasabing, naiintindihan ko. Pinagsisisihan mo na ang pagtama sa gazelle na yon, ha? Kaya ginamot ni Evelyn ang gazelle at sinabi, ayan, tapos na ang unang hiling mo. 2 na lang ang natira at magagamit mo lamang ito kapag talagang kailangan mo. Lalabas ang lampara sa harap mo. Pagkatapos ay muntik nang sumabog sa galit ang lalaki. Nasayang ang unang hiling niya sa pagliligtas sa mismong gazelle na balak niyang patayin. Kinabukasan, dumating si Uncle Sad kay Evelyn at sinabi, sasayaw si Yaong kasama ang kanyang kaibigan sa training center. Mabilis na nagpunta si Evelyn doon. Nadulas at nahulog ang kanyang kaibigan at si Evelyn ang unang nagsabi, naku, ayos ka lang ba, kaibigan? Pagkatapos dumating ang manager ng bangko at tinawag ang babaeng empleyado, ang parehong customer na nakita natin dati, at nagtanong, kilalang-kilala mo ba si Yaong? Sumagot siya, hindi talaga kami malapit na magkaibigan. Sinabi niya, tama. Paano mo nga naman makikilala? Isa siya sa pinakamahalaga naming kliyente. Lalo pang lumaki ang inggit ng babae kaysa dati. Sa sandaling iyon, lumitaw si Evelyn sa harap niya at sinabi, maaari kang gumawa ng 3 kahilingan. Ngumiti ang tusong babae at sinabi, hinihiling ko na mailipat lahat ng pera sa account ni Yaong sa akin. Tinanong siya, ang ibig mong sabihin ay gusto mong yumaman tulad niya? Tumugon siya ng malamig, hindi, gusto ko bawat dolyar sa kanyang account ay mapunta sa akin. Seryoso, parang lahat dito ay medyo baliw.
Ipinagkaloob ni Edwin ang kanyang kahilingan at pumunta para sabihin kay Yaong. Bumuntong hininga siya at sinabi, sige, ikaw ang nanalo sa round na ito. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa orasan na nasa loob ng lampara. Bakit ito hindi gumagalaw? Pero nang hinawakan niya ito, nag-flashback sa kanya ang mga nangyari nakaraan. Dito niya napagtanto na ang panaginip na palagi niyang nararanasan ay hindi lang basta panaginip. Kinabukasan sa kanyang workshop, dumalaw ang bagong kapitbahay kasama ang kanyang anak upang ayusin ang kotse. Iniwan niya ang bata doon sandali. Maingay at medyo pilyo ang bata, naglalakad na may pilay. Ikinuwento niya ang tungkol sa sinaunang kaharian ng Goryeo, pero pinutol niya ito at sinabi, pakiusap, huwag punuin ang aking ulo ng mga kwento. Masakit ang ulo ko at hindi ko gusto ang mga bata. Tinawag niya si Sad para magbantay sa shop habang siya ay lumabas. Habang nanatili ang batang lalaki sa likod, napansin niya na ang kanyang anino ay parang isang higanteng panther. Samantala, pumunta si Yaong upang silipin ang kanyang lola na hindi na kadalasan nananatili sa bahay. Natagpuan niya itong masayang nakikipagkwentuhan sa isang cave kasama ang kanyang kaibigang si Mai. Umalis si Yaong na may pagkainis. Mukhang sobrang nag-enjoy ang kanyang lola. Nang gabing iyon, tumayo siya sa harap ng salamin, malalim ang iniisip tungkol sa nakita niya sa loob ng hourglass. Nagtataka ako, mahina niyang bulong. Anong hiling ang ginawa ko noon? Biglang napansin niya ang katulong ng anghel sa labas. Lumabas siya at nagtanong, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Sumagot siya, narinig kong nagamit mo na ang iyong pangalawang hiling, sabi niya. At ano ang kinalaman mo dyan? Hindi ka pulis ng hiling, nakasimangot ito. Hindi ka ba nagtatanong kung bakit gustong sirain ka ni Dwayne? Sabi niya, dahil nahuli ko siya sa lamp, syempre. Lumapit ito ng mas malapitan. Hindi mo pa alam ang totoong dahilan, di ba? Namutla siya. Kailangan niyang malaman. Sabi niya, kung gusto mong tuklasin ang katotohanan mula sa simula, sumama ka sa akin. Makikita mo ito ng harapan. Nag-atubili siya. At bakit naman ako magtitiwala sa'yo? Sagot niya, dahil gusto ni Evie na mawala ka, at kami niya ay magkaaway. Kaya, ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. Napangisi siya. Talaga? Tapos ka na ba? Pagkatapos ay kinuha niya ang isang maliit na tuta, pinatakbo ito ng pabiro, at sinabi, ngayon, mawala ka sa paningin ko bago ang itim mong buhok ay maging kulay abong. Talagang tinamaan niya ito sa ulo. Sa isang paraan, tumama ang hampas niya sa kanyang katulong na nakikipagkwentuhan kay Sad. Napanganga ito, hawak ang kanyang ulo. Ay nako, bulong niya. Magiging mabigat bukas. Parang bagyo siyang lalapit sa akin. Kinabukasan, dumating si Evan sa lugar ng trabaho ni Yaong at natagpuan ang mga opisyal ng gobyerno na nagsasagawa ng isang investigasyon. Sa sandaling pumasok siya. May isang bulong o hindi. Nag-file ng reklamo laban sa iyo ang pinuno ng mga sundalong makalangit dahil tinawag mo siya kahapon. Sumagot siya ng may sarkasmo. At ano? Dumating ka dito para ipakilala ang sarili mo. Ayon sa balita, naghahanap ang mga opisyal ng ebidensya sa isang kaso ng pagkawala. Iginiit ni Yaong na wala siyang alam, ngunit nag-alok na tumulong sa pamamagitan ng pagkuha ng mga litrato ng biktima. Pagkatapos nilang umalis, binuksan niya ang kanyang drawer, at sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may nakadikit na gintong buhok, parehong kulay ng buhok ng nawawalang biktima. Natagpuan niya ito noon sa kotse ng anak ng may-ari ng restoran nang pumunta ito para sa pagkukumpuni. Samantala, ang kanyang lola na ngayoy mukhang bata ay nagdamit ng glamoroso at muli nang lumabas kasama si Mai. Isang taga-baryo ang nakakita sa kanya at nagduda. Kumalat ang balita sa mga kababaihan na may kakaibang nangyayari. Naniwala sila na ang misteryosong batang babae na biglang lumitaw sa baryo ay konektado sa pagkawala ng kanilang lola. Nagtipon sila at pumunta sa bahay ni Yaong, inaakusahan siya ng pananakit sa kanyang lola at pagpapanggap na siya ay naglakbay. Biglang tumunog ang telepono ng isang babae. Si Lola yon. Masayang nagsalita si Lola, sabay sabi, naglalakbay ako, mga babae, at babalik ako sa loob ng ilang buwan. Ang ganda ng panahon dito. Siyempre, hindi talaga siya ang Lola. Si Edwin ang kumuha ng anyo niya upang iligtas si Yaong. Gayunpaman, nagalit si Yaong dahil sa lahat ng chismis na ikinakalat ng mga taga-nayon tungkol sa kanya. Sinabi sa kanya ng totoong lola niya, magtatago muna ako ng kaunti, anak, para hindi na ako maging pabigat sa iyo. Pagkalipas ng kanyang pag-alis, hinarap ni Yaong si Edwin. Lahat ito ay kasalanan ko, sabi niya ng may pait. Palaging humihiling sa isang nabigong genie tulad mo. Ang salitang nabigo ay labis na nakasakit sa kanya. Hindi siya nagsalita pero kitang-kita ang sakit. Samantala, muling tinawagan ni Edwin ng cellphone ang selosang empleyado ng bangko upang dagdagan ang limitasyon ni Yaong sa paglipat ng pera upang makapagnakaw pa siya ng mas maraming pera kung hindi siya nabulag ng kasakiman. Maaaring naisip niya na maaari siyang nagnanais na maging pinakamayamang babae sa mundo. Pero hindi, si Yaong lang ang nakikita niyang layunin. Pinapaalala niya kay Edwin ang isang tao mula sa kanyang nakaraan, isang taong minsang nagsabi, ang puso ko ay iyo. Sa anumang bagay, iyon ang kanyang pangalawang hiling. Pagkaraan, dumating si Yaong sa bangko at nagdeposito ng milyong-milyon sa kanyang account. Samantala, naglalaro si Edwin ng video games sa kalye nang muli niyang makilala ang parehong batang lalaki, yung may pasa sa mga kamay. Nang tinanong ni Edwin, sinabi ng bata, huwag kang mag-alala. Pamilya lang ang problema. Pagkatapos ay idinagdag niya, nais ko sanang maging ganap na lalaki para maprotektahan ang nanay ko mula sa kanyang asawa. Ngumiti si Edwin. Dumating ka sa tamang tao. Ako ang pinakamahusay na tagapagtupar ng hiling sa bayan.
Hinanap niya ang abusadong ama-ampo ng bata, hinila siya sa disyerto, at sinabi, ang problema mo ngayon ay binangga mo ako. Ang batang iyon, kaibigan ko siya. Nagsimula ang lalaki na sumigaw, tulong. Tulong. May lalaking mamamatay tao dito. Sinabi niya sa lalaki, hindi ko nakikita ang mga totoong lalaki dito. Anong klaseng lalaki ang nananakot sa isang 12 taong gulang na bata? Balik tayo sa bangko kung saan tinawag ng manager ang parehong empleyado. Hinarap niya ito, sinasabing nagnakaw ka ng pera ni Yaong. Paano na lahat ng transfer na ito ay mula sa kanyang account papunta sa iyo? Nagsimula siyang mainis. Hindi ko alam. Sumpa ko, inosente ako tulad mo. Hindi siya naniwala. Nagpakita pa siya ng isang designer handbag na kapareho ng kay Yaong, pero isa lang siyang murang kopya na nagpapanggap na mayaman. Huminga ng malalim ang manager at sinabi, hindi ka dapat parusahan dahil sa pagnanakaw, kundi dahil sa pagiging tanga. Samantala, pumunta si Yaong sa opisina ni Tai at sinabi, gusto kong bumalik sa nakaraan at makita ang totoong nangyari, gaya ng ipinangako mo. Pumayag siya at ginawa nila ito. Biglang naibalik siya 1000 taon ang nakalipas. Noong panahong iyon, may isang karaban na naglalakbay sa disyerto na may 2 pang bata sa kanilang kasama. Biglang umatake ang isang kawan ng mga ligaw na aso. Nagpasya ang mga lalaki sa karaban na itapon ang pilay na batang lalaki sa mga aso bilang pagkain. At ang batang iyon ay kapatid ni Yaong. Sumiklab siya sa pag-iyak at pagtuli hanggang sa lumitaw si Ven sa harap niya. Sinabi niya, ito ang sandali ng mga hiling. Ano ang iyong unang hiling? Ang kanyang unang hiling ay iligtas ang batang lalaki at bigyan siya ng mahabang buhay. Ang kanyang pangalawang hiling ay iligtas ang lahat ng mga bata upang masiguro na walang sinuman ang gagamitin ang mga bata bilang pain para sa mga ligaw na hayop. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tai at sinabi, nauunawaan ko ang iyong intensyon, ngunit dahil sa iyong mga hiling, maraming tao ang namatay. Siya ay napaiyak ng malakas. Hindi ko intensyon na mangyari yon. Nang dumating si Evan, hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabi, pareho tayong nagkamali, at ngayon ay kailangan nating tanggapin ang ating parusa sa buong buhay. Iyon ang kanyang huling hiling. At iyon ang dahilan kung bakit nasil si Evel sa loob ng lampara. Pagkatapos ay pumutol. Sa isang YouTuber na nakaupo sa kanyang silid, Bigo, na nagnanais na may isang bagay na kawili-wili na mangyari sa nayon. Anumang bagay na maaari niyang i-film para sa mga views at likes, bumulong siya, man, sana magkaroon ng krimen o kung ano paman at ako ang makakalutas nito para ito'y maging viral sa content ko. Sa mga sandaling iyon, si Evan na nagkataon na. Online, tinupad niya ang kanyang kagustuhan. Biglang naramdaman ng YouTuber ang kanyang sarili na nasa lugar ng crime scene at habang ka-live streaming siya. Habang naghuhukay siya sa sahig, natuklasan niya ang isang nabubulok na bangkay. Tapos dumating ang mga pulis para mag-imbestiga at syempre, lahat ng nasa nayon ang tinuturo ay si Yaong. Samantala, ang lola ni Yaong ay nasa supermarket nang makita niya ang 2 taga-baryo na nag-uusap. Nagtago siya sa likod ng isang istante at narinig ang mga ito chismis tungkol sa pagpatay. Sabi ng isa, siguradong si Yaong ang gumawa nito. Siya lang ang kakaiba sa atin. Ngunit ang isa pa. Sumagot siya, huwag kang maging patawa. Ang katawan ng tao ay tumatagal ng 20 taon bago mabulok. Bata pa si Yaong noon. Paano niya nagawa iyon? Labis ang sama ng loob ng lola sa kanyang narinig. Binalikan niya si Yaong sa bahay at sinabi, kahit anong sabihin nila o kahit paano kanila paratangin, huwag mo lang pansinin. Pero magaan na tinanggap ni Yaong ang sinabi nito, sabay tawa, sige na, lola, kain tayo. Nagugutom na ako. Wala tayong oras para ganito. Pagkaraan, pumunta siya sa bukid para kumuha ng ilang gulay kung saan niya nakasalubong ang empleyado ng bangko, ang parehong tao na nagnakaw sa kanya. Arrogantly na sinabi ng babae, tawagan mo ang bangko at sabihin mo na voluntaryo mo akong binigyan ng pera. Kalma namang sumagot si Yaong, pero ninakaw mo yon. Kung tatawag ang bangko sa akin, sasabihin ko sa kanila ang totoo na magnanakaw ka. Nag-smirk ang babae, pwede ko lang gamitin ang huling hiling ko para patayin ka at tapusin na ito. Matapang na sagot ni Yaong, kung mamamatay ako, minamana ng lola ko ang lahat at sisirain niya pa rin ang buhay mo. Bukod pa rito, ang mga hiling ay hindi kontrol sa buhay o kamatayan. At dahil ang buhay ko ay nakasentro sa iyo, ako pa rin ang mananalo. Natawa siya ng malamig. Enjoy mo ang iyong pagkatalo. Nang gabing iyon, nag-enjoy sina Yaong at Ginny sa kanilang paboritong libangan, magkasama sa pinakamataas na lugar sa nayon. Nag-usat sila ng ilang oras sa ilalim ng mga bituin. Sinubukan ni Ginny na palambutin ang kanyang puso, nagsasalita ng mahinahon, umaasang mapapamahal siya sa kanya. Laging narito ang balikat ko kung kailangan mo itong sandalan, sabi niya sa isang poetikong tono. Bahagyang umiti siya. Oh, talagang kailangan ko ito. Ngunit ang makulit na bahagi niya ay may ibang plano. Nang siya ay lumapit, sinapian niya ito at nahulog siya sa lupa. Samantala, pumunta si May sa bahay ni Yaong at nagulat nang makita ang kanyang lola na palabas, mukhang bata at maningning. Hindi alam ni May ang katotohanan na ito pala ang lola ni Yaong sa ilalim ng isang mahiwagang lihim. Magalang na binati ni Mi siya. Oh, dapat kang ang kaibigan ni Yaong. Dumating si Yaong kasama si Evayan at itinaas ni Mi ang kanyang kilay. Kaya teka, lumalabas ang kaibigan mo sa bahay mo habang papasok siya. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Nervous na tumawa si Yaong. Ipaliwanag ko ang lahat pero hindi ngayon. Pagkatapos ay muli niyang nakaharap ang psycho na lalaki, ang anak ng may-ari ng restaurant, at pinilit ng isa pang hiling. Ang kanyang pangalawang hiling ay bumalik sa nakalipas na 20 taon.
Nang gawin niya ito, lumabas na siya ang kriminal sa kasong iniimbestigahan ng pulis ngayon. Gusto niyang malaman kung sino ang nakasaksi sa kanyang krimen noon. Ang saksi ay ang kanyang sariling ina. Bumalik siya sa kasalukuyan at sumigaw sa kanya, "Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw yon? Matagal na akong nababahala." Kinabukasan, pumunta si Young sa restoran ng kanyang ina at nakita itong nakalista sa pagbebenta sa halagang mas mababa kaysa sa halaga nito. Kinabukasan, pumunta siya sa mismong psycho na lalaki, dala ang dilaw na buhok at sample ng pangkulay na nahanap niya sa kotse nito. "Narinig ko na gusto mong kulayan ang buhok ng iyong biktima," sabi niya ng malamig. "Maari ka namang naging hairdresser lang. Mas madali iyon." Nagulat siya. "Dumating ka dito para ibigay sa akin ang ebidensya. Hindi ba sa pulis?" Ngumiti si Young. "Dumating ako dahil interesado ako dito pero kailangan mong ayusin ang mali mo. Baka pwede tayong magtulungan." Tumawa siya. "Alam ko na. Kasing baliw ka rin gaya ko." Nang bumalik si Young sa bahay, nagtanong si Evan, naguguluhan, bakit mo ibinigay sa kanya ang ebidensya. Sumagot siya, "Dahil kung ibibigay ko sa pulis, gagamitin niya ang kanyang ikatlong hiling para makatakas sa kulungan. Wala nang ibang nakakaalam kung nasaan ang katawan ng biktima. Ngayon gagamitin niya ang huling hiling na yon para bumalik sa nakaraan at itago ang ebidensya. Doon mo kukunin ang aking diary at ibibigay sa aking sarili sa nakaraan." Namangha si Evan sa kanyang talino. "Ang talino mo," sabi niya. "Dapat ikaw ang nakatira sa lampara sa halip na ako." Mamaya, inimbitahan niya siya sa isa pang biyahe ng pagkakataong ito sa Dubai. Sinabi niya na makikipagkita siya sa isang tao doon na maaaring magpaliwanag kung bakit nawawala ang 20 taon mula sa kanyang 1,000 taong alaala. Kaya, nagpunta sila kasama ko at si Lola na sumama rin. Pagdating nila, sinabi ni Edway kay Young na kuskusin ang isa pang lampara. Mula rito, lumabas ang isang kamangha-manghang babaeng Ginny. Yumuko si Evan. "Oh, siya pala." Ngumisi ang babae. "Ako ang ex niya." Nagtaas ng kilay si Young. "Wow, gaano na kayo katagal na hiwalay?" Tumawa si Vane ng medyo awkward. Alam mo, matagal na." Nag-cross ng braso ang babae. "Ira the way, nasaan ang set ng tasa ng tsaa na ibinigay ko sa iyo bilang regalo?" Nagsimulang kamutin ni Young ang kanyang ulo. Matagal na yon." Tumingin si Young sa kanila at nangasar. "Kaya, gaano na kayo katagal na hiwalay?" bulong ni Ginny. Marahil ilang libong taon na." Bahagyang umiti si Young, tapik sa balikat ni Vane, at sinabi, "Iiwan ko na lang kayo na magkumustahan bago umalis." Samantala, ako at si Lola ay nasa isang parallel world na bersyon ng Dubai, namimili sa malalaking pamilihan, nagtatawanan, kumakain, at lubos na nag-enjoy. Sa restaurant, bigla na lang naalala ni Lola ang isang bagay mula sa nakaraan. Nang minsang tanungin siya ni Young, "Miss mo ba ang iyong anak?" Umiti si Lola ng banayad at sumagot, "Syempre, miss ko siya. Palagi kong miss siya." Nang umalis siya sa restaurant, nakita niya ang kanyang lola na nakatayo sa kabilang kalsada. Patuloy siyang tumitingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naiinis si Young, nadismaya na ang kanyang lola ay ganitong kabutihang loob at malambot ang puso. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pakikinig sa pagtiktik ng kanyang relo. Pagbalik mula sa biyahe, nakita niya ang empleyado ng bangko na nakatayo malapit sa kanyang workshop, sumisigaw at sinusubukang pukawin siya, ipinipilit na unahin niya ang kanyang huling nais. Samantala, tinawag ng manager ng tindahan si Jenny, at gamit ang tusong talino niya ay ginamit ang kanyang huling hiling upang mapawi ang alaala ng dalawang naunang hiling. Iniisip niya na sa paraang ito makakakuha siya muli ng 3, ngunit lumabas na ito ay isang patibong ni Jenny, at nahulog siya rito, nasayang ang kanyang huling hiling ng buo. Nang bumalik si Jenny kay Young at ikwento sa kanya ang mga pinakabagong balita, na lagi niyang itinatala sa kanyang kwaderno, tinanong siya ni Young, "Hindi mo ba gagawin ang iyong huling hiling?" Mahinang sumagot siya, "Kung gagawin ko ito, ibig sabihin matatapos na ang aking papel sa iyong buhay at mawawala ka rin sa aking mga alaala. Ayokong mangyari yon." Sa kauna-unahang pagkakataon, lumiwanag ang kanyang mga luha sa mata niya. Sa ibang lugar, nakaupo ang katulong ni Tai kasama si Ginoong Sad, ang isa ring lumabas na dati niyang kasintahan. Ngunit natuklasan ni Ginoong Sad na ninakaw ni Tai ang kanyang tinig. Galit na galit, umalis siya ng padalos-dalos, hinawakan si Tai sa binti, at tumangging bitawan. Nang himasok si Ginny at sinabi, "Kaligtaan mo ang trabahong ito. Sumama ka sa akin, demonyo sa demonyo. Mas masaya ito." Hinawakan niya si Tai at inilipad siya diretsyo sa kalawakan. Doon, nag-away sila ng mabagsik hanggang sa wakas ay sumuko na si Tai, hinihingal. "Sige na, tama na. Tapos na ako." Nang tanungin ni Jenny tungkol sa 20 nawawalang taon sa kanyang alaala, patuloy pa rin si Tai na hindi pagsabihan siya ng katotohanan. Pagkatapos, nakikita natin si Young na nakatayo sa tuktok ng burol na madalas niyang binibisita. Lumapit sa kanya ang kanyang kapitbahay na mukhang nerbyoso at sinabing, "Patawarin mo ako, pero nakatira ako kasama ng ilang mga masamang tao. Hindi ko sila matakasan. Binayaran nila ako para gawin ito. May utang ako, alam mo, pati sa community savings at iba pa." At sa isang biglaang tulak, itulak niya si Young pababa ng burol. Habang nahuhulog siya, bumalik sa kanyang isip ang mga alaala. Ang mga sandali niya kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang lola, at si Jenny. Biglang lumitaw si Jenny mula sa wala, nahuli siya, at sinabi, "Paano mo nagawa ito?" Ngunit mahinang sumagot siya, "Hindi ako ang nahulog." Pinagalitan siya nito. "Maari mong ginamit ang isang hiling para tawagin ako."
Bumulong siya, kung gagamitin ko ang huling hiling ko, makakalimutan kita. At iyon ang simula ng kanilang nagliliyab na kwento ng pag-ibig. Ngayon, magtago ka, mahal na manonood. Ang pag-ibig na ito ay magpapatindi sa buong mundo. Samantala, ang aso na minsang nagnanais na maging tao ay natagpuan ang pamilya na kanyang nawalay. Bumalik siya kay Ginny at humiling na muling gawing aso. Ito ang kanyang huling hiling. Si Jenny ay nagulat sa ganoong katapatan dahil, ayon sa kanya, ang katapatan ng mga aso ay walang kapantay, hindi tulad ng sa mga tao. Pagkaraan, pumunta si Yaong sa bangko at tinanggal ang lahat ng kanyang ipon sa cash. Ngunit sa gabing iyon, habang pauwi, siya ay inatake ng isang grupo ng mga walang tirahan na tulisan na nagtangkang dukutin siya. Isa sa kanila ang humampas sa kanya. Biglang lumitaw si Ginny, pinalawak ang dibdib at sumigaw, nasaan siya? Sinabi ko sa kanya na manatili sa'yo at protektahan ka. Napahagulgol siya. Well, pasensya na. Mas malakas ang tawag ng kalikasan mas kaysa sa aming lahat. Tapos siya'y sumabog. Bakit ka lang nakatayo dyan? Kakapasok ko lang. Nagningning ang mga mata ni Ginny. Iyan ang isang bagay na hindi ko papayagan. Hinawakan niya ang mga lalaki at binugbog sila hanggang sa maging pulbos. Pagkatapos, naglakad sila ng magkasama at sinabi niya sa kanya na matagal ng panahon, may 3 bagay siyang hiniling. Ang huling hiling niya ay ginawa noong 20 nawawalang taon na hindi niya maalala. Pero sinabi sa kanya ng isa pang Ginny na ang munting batang babae na akala niya ay namatay sa edad na 8 ay hindi pala. Siya ay namuhay pa ng 20 taon. Kaya natakot siya. Hindi niya matandaan kung ano eksakto ang hiling niya. Sinabi ni Yaong na nakaramdam din siya ng takot nang mahulog mula sa bundok, natatakot na maaaring hindi na niya makita siya o ang kanyang lola o ako muli. Kaya dinala niya siya sa isang tahimik na lugar para maglakad, halos parang unang date. Tinukso niya siya. Nakakatuwa. Maraming beses mo na akong nailigtas, kahit dati ay ginagawa mo ang lahat para lang mapaalis ako. Siya'y ngumiti. Tumigil na akong magsikap kasi kung talagang pagbubutihin ko, sisirain kita. Doon nila napagtanto na ang kanilang pagmamahalan ay isa nang nakasulat mula pa sa simula ng panahon. Mamaya, nakikita natin si Mi sa klinika na ikinukumpara ang x-ray ng kanyang lola sa larawan ng kanyang kabataan at eksaktong magkatugma ang mga ito. Samantala, ginawa ng psychotic na lalaki ang kanyang ikatlong kahilingan tulad ng hula ni Yaong. Nais niyang bumalik sa sandali kung kailan niya napatay ang kanyang pangalawang biktima. Talaga namang bumalik siya sa araw na yon. Nang hilingin ng biktima na ihatid siya, pinagsasagasa niya ito ng marahas. Ngunit sa parehong sandali, iniabot ni Jenny ang notebook mula sa hinaharap sa nakaraang sarili ni Yaong. Natagpuan niya ang lalaki, binuksan ang notebook, at lumabas ang makapangyarihang enerhiya. Nagawa niyang iligtas ang biktima, tawagan ng pulisya, at iparesto siya. Nang bumalik si Jenny sa kasalukuyan, sinabi niya kay Yaong na gagawin niya ang lahat para maibalik ang kanyang mga alaala kasama siya dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang siya ang babaeng minahal niya. Ang kanilang relasyon ay umusbong sa loob ng 20 nawawalang taon na yon, at ngayon gusto na niya siyang makasama muli. Pagkatapos, pumunta si Mi sa mga taga-baryo, ipinakita ang mga larawan ng lola noong bata pa siya. Nakilala siya ng lahat. Siya pa rin ang parehong babae. Pinagsama niya ang lahat ng mga pangyayari at sa wakas nakumpirma na ang batang babae ay talagang ang lola. Sa bahay, nagluluto ang lola ng maraming pagkain para kay Yaong, inilalagay ang label sa bawat isa kasama ang mga tagubilin. Sinabi ni Tai sa kanya na ang pagiging bata muli ay hindi nangangahulugang humaba ang kanyang buhay. Sa sandaling mamulaklak ang mahiwagang puno, iyon na ang kanyang huling araw. Pumunta si Yaong sa kanyang workshop kung saan sumama sa kanya si Ginny. Ngumiti siya at nagsabi, paano kung dalhin kita sa isang biyahe sa lumilipad na karpet bukas? Tumawa siya. Pasensya na, lalabas ako kasama si Lola bukas. Gusto kong bigyan siya ng natural na alaala kasama ako dahil palagi siyang namuhay na parang patay na kahoy na tabla, bumuntong hininga siya. Sige, gagawa na lang ako ng sarili kong mga alaala. Umalis siya upang maglaro ng video games kasama ang maliit na batang madalas niyang kasama. Masayang sinabi ng bata sa kanya, natupad ang aking hiling. Nawala na ang asawa ng nanay ko at ngayon ay kami na lang ni nanay at masaya kami. Ngumiti si Jenny ng mahinahon. Huwag mo lang kalimutan ang mga laro natin, ha? Habang nagpaalam sila, nagbiro ang bata, parang drama hero ka naman. Pero magreretiro na ako ngayon. Kita tayo bukas. Sa parehong oras, kuha ni Yaong at ng kanyang lola ang mga larawan. Sinabi ng lola, para maalala mo ako ng maganda sa mga alaala mo. Tahimik na umiti si Yaong, iniisip, binabasa ba niya ang iniisip ko? Kinabukasan, naglakbay si Yaong papuntang Dubai para lamang hanapin ang babaeng Ginny at itanong tungkol sa mood ni Jenny. Ngunit may mga taong sumusunod sa kanya. Pagkatapos niyang mapansin sila, nagsimulang tumakbo si Yaong. Bigla na lang lumitaw ang babaeng Ginny at tinulungan siyang makaligtas. Nang mag-usap sila, napagtanto ni Yaong na ito ang parehong Ginny na minahal ni Jenny noon pa man, ang isa na kanyang naisulat sa buong pader ng mga lampara. Nang siya ay umalis, muli niyang nakilala si Jenny. Dinala siya nito sa disyerto kung saan itinatag niya ang isang maliit na base para sa kanya. Dinala pa niya ang tradisyonal na damit Arabo para sa kanya. Isinuot nito ang mga ito at siya ay nabighani sa ganda ng kanyang itsura. Nagsimula siyang turuan siya ng mga banal na sayaw na dapat malaman ng bawat Ginny sa kanyang siklo, itinutuwid siya sa tuwing matatapakan niya ang kanyang mga paa. Samantala, isa sa mga babae sa nayon, na matagal nang pinaghihinalaan ang pagkakakilanlan ng dalaga, ay pasimpleng pumasok sa kanyang bahay sa gabi.
Binuksan niya ang ref, pinatikim ang pagkain, at napansin na pareho ang lasa nito sa lutong ng lola. Iyon ang patunay. Nagulat, tumakbo siya palabas at hinarap ang lola, sumisigaw, alam kong ikaw yon. Paano mo ginawa? Sabihin mo. Ang lola ay yumakap sa kanya nang umiiyak at sinabi, ikwento ko sa iyo ang lahat. Pakiusap, huwag mo lang sabihin sa iba. Ngunit nagpanik ang babae, tumakbo na parang baliw, sumisigaw na ang lola ay isang mangkukulam. Ang chismis ay kumalat sa buong baryo hanggang sa marating nito ang isang sinaunang mangkukulam na nakulong sa anyo ng isang bata na nabuhay ng milyong taon. Gusto ng mangkukulam na sirain si Ginny. Matagal na niya itong binabantayan. Ang kanyang mga tauhan, ang mga humahabol kay Yaong, ay ipinadala upang tanggalin siya dahil siya na ngayon ang reyna ng lampara. Kung siya ay mawawala, mapupunta ang lampara sa mangkukulam at magkakaroon siya ng ganap na kontrol kay Ginny. Sa panahong iyon, muling bumalik ang mga alaala ni Ginny. Naalala niya noong si Yaong ay isang mahirap na batang babae na nagtitinda ng mga dates sa panahon ng dinastyang Goryeo. Nakilala niya ito roon at sinubukan siyang paalalahanan kung sino siya, ngunit hindi niya naalala. Patuloy lang siyang naglalakad sa palengke habang nagtitinda ng dates. Patuloy niyang tinutukso hanggang sa nagalit ito at sinabi, pwede mo ba akong hayaan na kumita ng ikabubuhay ko? Binitiwan niya ang isang gintong banga na puno ng barya at sinabi, heto, tanggapin mo ito. Ito na ang ikabubuhay mo ngayon. Masaya siya pero nagpatuloy pa rin sa pagtinda ng dates. Kinabukasan, pumunta siya sa palengke upang bumili ng kamelyo para makauwi sa Korea. Nilapitan siya ng isang lalaki at sinabi, may kamelyo ako. Halika, tingnan mo sila. Sinabi niya kay Ginny, papasok ako. Huwag mo akong sundan. Ngunit pagkapasok niya, binugbog siya ng mga lalaki at ninakaw ang kanyang pera. Dumating si Ginny sa tamang oras, natalo ang mga lalaki at naibalik ang kanyang ginto. Ngunit nagalit siya kay Ginny. Paano mo kayang kitilin ang buhay ng tao ng ganoon kadali? Ayokong makita ka muli. Pumasok siya bigla sa loob ng bahay, pero pumasok pa rin si Ginny, sinusubukang patawanin siya at sinasabing tutulungan niya siyang makauwi sa Korea. Labis siyang nagalak na alam ni Ginny ang daan at nais siyang tulungan. Nangumiti siya sa kanya, unang beses na kumilos ang puso niya. Kinabukasan, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Sa daan, nakatagpo sila ng isang may sakit na bata. Binigyan niya ang bata ng mga halamang gamot upang gumaling. Sinabi ni Ginny sa kanya, nakikita ko, kalahati sa iyo ay tao. Kalahati ay Jin. Nakasakit ka dahil sa iyong katawan na tao. Nakiusap ang bata kay Ginny na pagalingin siya. Nang sinubukan nilang umalis, inalok ng bata ang isang sinulid na kanyang hinahabi, na sinasabing makakatulong ito sa kanya sa kanyang landas kung bibilhin niya ito sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Pinagtawanan ni Ginny ang bata at tumanggi, pagkatapos ay naglakad palayo. Nang gabing iyon, si Yaong ay naghahabi ng isang damit, lumalaban sa antok. Lumitaw si Ginny at nagtanong, bakit hindi ka nagpapahinga? Sumagot siya, kailangan kong tapusin ang damit na ito. Gusto kong isuot ito pagbalik ko sa Korea. Banaid niyang sinabi sa kanya na madilim ang mundo dito, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at dinala siya sa loob ng lampara. Doon, magkasama silang umupo. Nagsimula siyang magkwento, mahahaba at magaganda. At siya ay nakinig ng may kagalakang napakalalim na ang kanyang puso ay sumakit sa tuwa. Nagsimula silang mamuhay sa isang kwento ng pag-ibig, purong kapalaran, ginugol ang bawat sandali ng magkasama, nagtatawanan, nag-uusap at pakiramdam nila ang oras mismo ay tumigil para sa kanila. Ngunit isang araw habang magkasama silang nakaupo, may nakakita ng lampara. Nang kinuskus ito ng lalaki, nagulat si Ginny dahil akala niya si Yaong pa rin ang kanyang reyna. Nagpahayag siya ng isang hiling para sa kanya hindi nagtagal. Ngunit nang makita niya ang lalaki, napagtanto niya na isa ito sa mga tauhan ng karavan na minsang nagmalupit sa mga bata noon. Nasira na ni Ginny ang karamihan sa kanila noon, ngunit somehow nakaligtas ang lalaki na ito. Ang unang hiling ng lalaki ay maging napakayaman. Ipinagkaloob ito ni Ginny. Pumunta ang lalaki sa palengke na ipinagmamalaki ang pagiging pinakayaman sa buong lugar. Ngunit hinamak siya ng mga tao, pinagtawanan at kinamuhian siya. Galit na galit, ginamit niya ang kanyang pangalawang hiling upang sirain ang sinumang hindi gumalang sa kanya. Nag-aatubili si Ginny, naaalala kung paanong nagalit si Yaong noon nang marinig ang tungkol sa isang tao, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ipinagkaloob niya ang hiling at kalahati ng nayon ay napuksa sa dugo. Mamaya sa araw mismo, naglakad ang lalaki sa palengke at nakita si Yaong na nagbebenta ng kanyang mga dates. Tiningnan niya ito ng may kayabangan at sinabi, ngayon kaawaan mo ba ako? Dahil mahina ako noon. Inaalay mo sa akin ang iyong mga dates na parang ako ay isang pulubi. Humingi ka ng kung ano ang gusto mo ngayon. Ginto, hiyas, kayamanan, anumang bagay. Ngunit, mahinahon na sagot ni Yaong, wala akong gusto. Kahit papaano, uwi na rin ako sa bansa ko. Nasaktan siya. Paano? Nangangahas ka bang tanggihan ang alok ko at ipahiya ako ng ganito? Bumalik siya sa kanyang palasyo, galit at naghihiganti. Ganoon din. Gabi, ipinakita ni Yaong kay Ginny ang damit na sa wakas ay natapos na niyang tahiin. Biglang tinawag si Ginny ng lalaki. Muli. Sabi niya kay Yaong, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa kanya ang huling kahilingan niya at babalik kagad. Pagkatapos ay uwi tayo na magkasama. Nang humarap si Ginny sa lalaki, galit na sinabi ng lalaki, ngayon, may isang babae na naglakas loob na tumingin sa akin at tumanggi akong kumuha ng anumang bagay mula sa aking ginto o sa aking mga kayamanan. Gusto kong dalhin siya sa akin at gusto kong bilhin ang natitirang bahagi ng buhay niya sa tabi ko.
Pumayag si Jenny pero nang makita niyang mabuti kung sino ang babae, napatigil siya. Bata pa yon. Galit na galit sa kawalang paniniwala, sinalakay ni Jenny ang mga gwardiya para iligtas siya. Ngunit biglang lumitaw ang parehong batang lalaki kanina. Yung taong minsang nag-alok sa kanya ng mga mahiwagang thread. Inihagis niya ang mga sinulid sa paanan ni Jenny at itinali ito ng lubusan para hindi siya makagalaw. Malamig na sabi ng bata, ito rin ang mga thread na dati mong pinagtatawanan. Ngayon makikita mo kung ano ang magagawa nila. Pagkatapos ay may inihayag ang bata na nakakagulat. Mahal ni Yaong si Jenny. Nang marinig ng malupit na lalaki na hindi dumating si Yaong para sa kanya, kundi para kay Jenny, nabaliw siya sa paninibugho. Sinaksak niya ito. Nawalan ng kontrol si Jenny, sumisigaw, nanginginig, nalulungkot ng hindi masabi. Sumugod siya sa kanyang tabi, hinawakan siya sa kanyang mga bisig habang bumubulong siya, naniniwala ako na ang isang tao ay nabubuhay lamang para sa oras na isinulat ng Diyos para sa kanila. Pagkatapos ay tumigil siya sa paghinga. Si Jenny ay tuluyang nalulungkot na umiiyak ng mas malakas kaysa dati. Kinuha niya ang ilaw at sumigaw, ibibigay ko ang 3 kahilingan sa sinuman. Isang kondisyon lamang. Ang unang hangarin ay ang iligtas siya. Ako na ang mag-aasikaso ng pangalawa at pangatlo. Pagkatapos, lumapit ang isang sakim na lalaki, kinuha ang ilaw at sinabing, sige, ang una kong hiling ay magkaroon ng mga tambak ng ginto. Binigay ito ni Jenny. Pagkatapos ay nagmakaawa si Jenny sa kanya, ngayon. Gamitin mo na lang ang susunod mong hangarin para mailigtas siya. Sabi ng lalaki, hindi pa sapat. Gusto ko ng mas maraming ginto. Jenny. Muli itong pinatuloy at tumulo ang luha sa kanyang mukha. Sa wakas, ginamit ng lalaki ang kanyang pangatlong kahilingan. Hangad ko ang buong mundo. Punong-puno ng ginto. Ngunit sa oras na yon, patay na si Yaong. Sumabog si Jenny sa galit. Inilabas niya ang lahat ng kanyang galit sa lahat ng nasa palasyo, at nilipol nila ang lalaki, ang kanyang mga bantay, at ang buong lungsod sa palibot nila. Hayaan mong iligtas ka ng ginto ngayon, sabi niya ng mapait. Magiging alikabok ka na lang. Nang matapos ang pagkawasak, dinala ni Jenny ang bangkay ni Yaong sa kanyang sariling bayan. Inilagay niya ito sa harap niya at bumulong, tatanggapin ko ang anumang parusa. Kung sana ay muli ko siyang makita, kahit minsan man lang sa alinmang buhay na darating. Samantala, sa kasalukuyang panahon, ang mga taga-baryo ay papunta sa bahay ng lola upang harapin siya. Natuklasan nila ang kanyang lihim, ngunit nang dumating sila, wala siya roon. Nagtatago siya mula sa kanila. Ang babaeng unang nagbunyag sa kanya ay nagalit at sinabi, hahanapan kita ng paraan para makapaghiganti, ikaw na ahas. Habang siya ay nagagalit na umalis, nabangga siya ng sasakyan, tinapon siya ng mataas sa hangin. Mula sa malayo, nakikita ng lola at ako ang lahat. Ang driver na bumaba ng sasakyan ay isa sa mga alipin ng mangkukulam, ang isa na nais patayin si Jenny. Binalik si Jenny sa kasalukuyang sandali, umiiyak kay Yaong at sinabihan siya na siya ang naging sanhi ng kanyang sakit sa nakaraan, at ngayon ganap nang bumalik ang kanyang mga alaala. Ngunit mahinahong sinabi ni Yaong sa kanya, wala na ang nakaraan. Ang mahalaga ay ginagawa natin ang lahat upang magkasama tayo sa hinaharap. Pagkaraan, pumunta si Yaong upang kunin ang lola at ako. Inilagay niya sila ng ligtas sa loob ng lampara, at inutusan si Sad na manatili kasama nila at protektahan sila kahit ano paman. Pagkatapos, inilabas ni Yaong ang lahat ng pera mula sa kanyang vault at pumunta sa mga empleyado ng bangko na sinasabing, gusto kong bilhin ang inyong huling kahilingan kapalit ng bag ng perang ito. Pumayag ang empleyado. Tinawag niya si Jenny mula sa lampara at sinabi, ang aking huling kahilingan ay na mangyari ang lahat ayon sa eksaktong nais ni Yaong. Pagkatapos, umuwi si Yaong at sinabi kay Jenny, handa na ang plano. Papunta na sana siya upang harapin ang mangkukulam. Ngumiti siya at sinabi sa kanya, kaya halika at iligtas mo ako pagkatapos, at nagpaalam silang parang pangwakas na pamamaalam. Pumunta si Jenny sa pinagtataguan ng mangkukulam, ngunit pinasok siya ng mangkukulam, itinali siya gamit ang mahiwagang sinulid. Nahuli rin ng kanyang mga tauhan si Yaong at ikinadena, inihahanda siyang patayin. Ang lampara ngayon ay pag-aari na ng mangkukulam. Nang itaas niya ang kamay upang siya isaktan, bigla na lamang nawala si Yaong. Akala ng mangkukulam na nagamit na niya ang kanyang ikatlong kahilingan. Ngunit ang totoong nangyari ay nabuhay ang kasunduan sa empleyado ng bangko. Ang kahilingan ay nagsabi, kailanman nabigkasin ni Yaong ang isang tiyak na salita, siya ay agad na dadalhin sa kinaroroonan ni Jenny. Kaya, siya ay lumitaw sa tabi niya, pinalaya siya mula sa mahika ng mga sinulid at magkasama silang tumayo upang muli na namang lumaban. Samantala, dinala ng katulong ni Tai ang lampara sa mangkukulam at sinabi, regalo mula kay Tai. Nang makita siya ni Mr. Sad, siya ay nagulat, ngunit sinabi niya sa kanya, sumusunod lang ako sa utos. Doon na pagtanto ng mangkukulam na siya ay nilinlang. Hindi pa nagamit ni Yaong ang kanyang ikatlong kahilingan. Sa mismong sandaling iyon, si Mr. Sad ay nagbago sa kanyang tunay na anyo, isang leopardo, at sinabi, magandang umaga, aking mga munting kuting. Magsimula na tayo, hindi ba? Binalaan na ni Yaong ang mga taga-baryo. Sa sandaling marami kang nakikita na tutulog ang mga ibon sa lansangan, iyan ang palatandaan. Nangangahulugan ito na oras na. Pumunta ka sa bahay ng mangkukulam at tulungan mo kami. At kaya nang lumitaw ang karatula, nagtipon-tipon ang lahat ng mga taga-baryo at sumugod sa labanan. Ngunit ang mangkukulam ay naganap na pumasok sa ilaw. Hinila niya si Mi at ang lola, at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin silang dalawa, ngunit patayin muna si Mi para pinilit ni Yaong na gamitin ang kanyang pangatlong hangarin upang iligtas ang kanyang lola.
Biglang humarang si Lola para iligtas ako at si Lola ang natamaan. Nagagalit ang mangkukulam. Gusto niya akong mamatay muna. Sa mga sandaling iyon, si Janelle at Tay ay naglalaban. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng sinaunang ama ng lahat ng mangkukulam. Sirain mo ang anak ko. Ang kanyang katiwalian dapat ay magwakas. Dinala nila si Yaong para masaksihan ang kakilakilabot na binaril ang kanyang lola. Sumigaw siya at gumuho ang kanyang mundo. Pinatay nila si Mr. Sad at kinaladkad ang katawan nito sa loob. Ngunit saka, sa tamang oras, pumasok ang mga taga-baryo. Sa wakas. Ang tagal ninyong dumating, lalo na kayo, mga lalaki, sigaw ng isang tao. Lumaban sila ng matapang, natalo ang grupo ng mangkukulam, at nailigtas ako at dinala ng ambulansya. Nang tatapusin na sana ng mangkukulam si Yaong, pinutol ni Jenny ang halamang nagpapanatili ng mahika ng mangkukulam gamit ang kanyang sariling mga sinulid. Biglang nawala ang mangkukulam, magpakailanman. Lumitaw si Jenny sa tabi ni Yaong, pinalaya siya, at niyakap sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, dumalo si Yaong sa libing ng kanyang lola. Hindi tumitigil ang mga luha. Pagkatapos noon, umuwi siya, naupo sa katahimikan, at sinimulang basahin ang bawat liham na iniwan sa kanya ng kanyang lola. Bigla, kumatok sa kanyang pinto ang empleyado ng bangko at sinabi, nakita ko ang bag ng pera sa aking opisina. Iyo ito. Maaari ba kunin ko ito? Ngunit hindi na alala ni Yaong ang anumang bagay dahil pagkatapos matupad ang tatlong hiling, ang taong gumamit sa kanila ay nawawala ng lahat ng kanilang alaala. Ngunit sinabi ni Yaong sa kanya na ipinadala niya sa kanya ang isang bagay na napakahalaga na nailigtas niya ang buhay ng isang tao. Kaya ito ang kanyang pera. Ngunit sinabi ng empleyado na ayaw niya ng pera. Gusto niya lamang bumalik sa kanyang dating buhay. Humingi siya ng paumanhin kay Yaong sa bawat pagkakataong naiinggit siya rito. Kinuha ni Yaong ang pera at inilibing ito sa bakuran ng kanyang bahay. Kalaunan, dumating si May upang manirahan kasama niya, ngunit nag-lock si Yaong sa kanyang silid, wala nang ginagawa kundi kinikiskis ang lampara araw-araw nang hindi kumakain o nagpapahinga. Hanggang isang araw, bigla siyang umalis ng bahay at nagtungo ng diretsyo sa disyerto, sa parehong lugar kung saan niya siya unang nakilala. Naglakad siya ng ilang araw na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan hanggang sa huli ay lumitaw siya na umiiyak. Ipinahayag niya sa kanya ang kanyang huling kahilingan na gusto niyang maramdaman ang lahat ng naramdaman ng kanyang lola. Ang kawalan ng pag-asa, ang takot na naramdaman ng kanyang mga kapitbahay, at ang pagmamahal na inaalay sa kanya ng kanyang kaibigang si May. Sinabi niya, hayaan mo akong mabuhay bilang isang tao sa loob lamang ng isang araw. Alam kong makasarili ito dahil sa huli, ikaw ang mananalo, ikaw ang magkakaroon ng kalayaan. Mas lalo pang umiyak ang lalaki at sinabi sa kanya na tama siya. Nagkamali siya noon pa man. Siya ay tunay na marangal na nilalang. Kahit sa kanyang huling kahilingan, ginamit niya ito upang matulungan ang iba. Sinabi ng lalaki sa kanya na mananatili siyang taong minahal niya, na burahin niya ang sarili sa kanyang mga alaala, at na matutupad ang kanyang kahilingan. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumibok ang puso ni Yaong tulad ng sa ibang mga tao. Nakita niya ang kabuuan ng kanyang buhay na dumaraan sa kanyang harapan. Bawat alaala mula pagkabata, bawat taong minahal o nawala sa kanya. Umiyak siya at nanginig sa sakit. Samantala, tinapos ni Tai si Jenny ayon sa kanilang plano, ngunit ang katulong ni Tai ay nagtungo sa disyerto upang hanapin si Yaong at humingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang nagawa sa kanya. Bilang paghingi ng tawad, ibinigay niya kay Yaong ang lahat ng kanyang alaala kasama si Jenny. Nang maalala ni Yaong ang lahat, lalo pang sumakit ang kanyang puso. Patuloy siyang naglakbay sa disyerto hanggang sa siya ay pumanaw. Ipinagbigay alam ng pulisya kay May na dumalo sa libing kasama ng mga taga-baryo. Isang araw habang bumibisita si May sa puntod ni Yaong, bigla itong lumitaw sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito bilang isang Jenny ng lampara. Nakakagulat, hindi ba, Fozzie? At ayon sa balita, kinagat din siya ni Jenny. Sino ang nakakaalam? Gayunpaman, sinabi ni Yaong sa kanya, gumawa ng tatlong kahilingan. Umupo siya kasama siya, ikinuwento ang lahat ng nangyari at pagkatapos ay sinabi, sapat na ang kwentuhan. Gawin mo na ang iyong kahilingan. Kaya ginawa ni May ang kanyang unang kahilingan na kumain sila ng sabay araw-araw sa ganap na 4 oras. Ang kanyang pangalawang kahilingan ay ang lahat ng mga bata sa baryo ay pumunta sa kanyang klinika upang malunasan ang kanilang mga ngipin ng libre. Sinabi niya na itatabi niya ang pangatlong kahilingan para sa susunod. Gumugol sila ng oras na magkasama at muling namuhay ng payapa ang bawat isa sa nayon. Isang araw, nakaupo si Yaong kasama si May at sinabi sa kanya, anuman ang anyo ng buhay mo, huwag ka nang umiyak muli. At kapag nakatagpo mo ang mga taong pinakamiss mo, ngumiti ka. Iyan ang aking ikatlong hiling para sa'yo. Naiyak si Yaong dahil pagkatapos ng ikatlong hiling, makakalimutan na siya ni May ng tuluyan. Sa loob ng isang taon, namuhay ng mag-isa si Yaong, tinutupad ang mga hiling ng ibang tao. Isang maulang araw, nakatindig siya sa labas at iniisip si Jenny, saka sinabi, wow, napaka-perpektong sandali ito para sa isang romantikong eksena. Sayang, wala akong swerte para dito. Biglang lumitaw si Jenny sa kanyang tabi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Tinanong niya kung paano nakabalik si Jenny. Sabi ni Jenny, sa totoo lang, wala rin akong ideya. Basta namuhay sa sandali, babae. Pagkatapos nakita natin na ang matandang lola ay nagpahirap kay Tai nang walang katapusan hanggang sa wakas ay naibalik niya ang lampara. At muling lumabas si Jenny. Bumalik siya sa malaya at masayang pamumuhay sa mundo ng mga tao. Sinubukan ni Jenny na kumita ng pera para sa kanilang pamumuhay, ngunit hindi ito nagustuhan ni Yaong, kaya hinukay niya ang pera na kanyang inilibing sa kanyang hardin.
Sinabi ni Jenny sa kanya na si Uncle Side ay nabuhay din muli at literal na katulad niya. Mabuti ang kanilang pamumuhay kahit wala ang lampara. Ang unang ginawa ni Uncle Side ay umupo sa kandungan ni Tai upang maibalik niya ang kanyang katulong. Samantala, palaging nag-aaway sina Yaong at Jenny. Pagkatapos, dinala ni Uncle Sed ang mga tasa ng tsaa, ang parehong mga pag-aari ng dating kasintahan ni Jenny na ibinigay bilang regalo na nagdulot ng mga lumang alaala at pinagraraos pa ang kaguluhan. Hinabol ni Yaong si Jenny, sumisigaw, "Ako ang tunay ngayon." Pagkatapos, nakikita natin si May bilang isang matanda, ang kanyang buhok ay puti, patuloy na bumibisita sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng mga mahiwagang kwento. Ang parehong lugar kung saan palaging isinasagawa ang sayaw ng mga espiritu. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagsasayaw mag-isa. Kasama niya sa pagsasayaw ang kanyang panghabang buhay na kapareha. Si Yaong ay nagreklamo, "Halika na, papasok na tayo sa bagong siglo at pareho pa rin tayong sumasayaw ng parehong galaw. Pinapadyak mo pa rin ang aking mga paa. Sinasabi ko, tapos na akong turuan ka." Mukhang magpapatuloy silang sumayaw ng magkasama sa bawat siglo hanggang sa katapusan ng mundo, sana ay mapayapa. Pero para sa akin, kahit bigyan nila ako ng milyong sequel, hindi ko na ito gagawin muli. Narito ang katapusan ng ating kwento. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. Itap ang bell icon para makakuha ng mga update.